Hello guys, may magandang hapon. Hapon na, anong oras na ba? 1 o'clock. Okay. So, magandang hapon guys. Kamusta kayo dyan? This is Chrissy. Okay. So, today's video is ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng invoice kay Allscale dahil madami pa din yung nagtatanong sa akin kung paano daw gagawin yung invoicing kay Allscale. But before that, magano muna tayo ng brief introduction or brief info lang about kay Allscale. Ano ba si Allscale? Okay, si Allscale daw is yung, sabi dito is world's first self-custody stablecoin neobank for micro businesses. So, instant borderless payments, invoicing, and payouts. Yung mga backers and partners niya, meron dyan si Easy Labs, yung Binance Labs, yung si ZC, yung ano dyan, may-ari, Inform Ventures, Generative Ventures, yung mga early backers nila na si Amber Group, Draper Dragon, Qcoin Ventures, meron din, at saka si TDTC. Siyempre, yung ecosystem nila is nasa official BNB chain partner. Okay, so yan yung si Allscale, kung ano si Allscale. So, punta na tayo kung paano mag-start, paano mag-invoice, ano yung mga tasks kay Allscale, at saka paano mag-fund ng wallet. Okay, siyempre yung una mong gagawin dito kay Allscale is mag-register ka sa link na ilalagay ko sa comment para magkaroon ka ng account. Pag meron ka ng account, okay, ipapakita ko sa inyo yung mga tasks na mayroon si Allscale kung paano ka maka-earn ng AS points or yung Allscale points. Kasi yung AS points mo, yan yung magdidetermine kung ilan yung reward na makukuha mo if magbibigay na sila ng tokens sa mga sa community nila, kung sino yung gumawa ng task dito kay Allscale. Yan yung nabasa ko doon sa kanilang document. Basta, yung AS points will be converted into rewards soon kung mag-launch na sila na kanilang TGA. So, importante talaga guys na kumbaga magawa natin yung task, mapadami natin yung AS points. Okay, ito yung mga tasks kay Allscale. 5 lang yan sila guys. Pero yung pinaka major task nila nga is yung invoicing. So, if nag-join ka kay Allscale, ito yung makukuha mo ng mga points kung paano ka maka-earn. Una-una dyan is kailangan i-verify mo yung email mo, which is 100 AS points na. Pag naka-receive ka ng first invoice payment, maka 400 AS points ka na. Pag naka 7-day sign-in streak ka, kumbaga walang putol na pag sign in sa app ni Allscale, magkakaroon ka ng 300 AS points. Yan yung sabi ko na sa mga post ko na if hindi mo gagawin yung invoicing, okay lang naman din kasi magkaka-points ka pa din, which is through daily sign-in streak na 7-day. Kumbaga, after 7 day na hindi naputol yung streak mo, makukuha mo yung 300 AS points. But, for example, for 7 days, may 1 day ka na na-miss, hindi yan, babalik yan magka-count na naman siya ng 1 day sa day na naputol mo, then until makumpleto mo yung 7 days. So, it's important na makumpleto mo yung 7 days sign-in streak para makuha mo yung 300 AS points. Okay? And then, yung sa referral naman, pag naka-receive ka ng first invoice payment sa referral mo, kumbaga nag-invoice siya sa iyo, ganon, ma-receive mo yung 600 AS points. And then, for every 1 USDT naman na payments na na-receive mo, equivalent na yan sa 1 AS points. Okay? Ang sabi ko, ini-encourage ko yung mga referrals ko, especially yung mga referrals ko at saka sa other co-airdroppers ko na gawin talaga yung invoicing because yan yung, kumbaga, yung major na task dito kay Allscale. Kumbaga, ito yung main source or main na ugat. Kumbaga,
kumbaga, ang ano yan, yung mga iba-iba dyan, yung mga sa mga email, ganun, wala yan. Kumbaga, mas okay, kumbaga, mas malaki yung chances na if mag-TGE na sila, kasi 'di ba mag-ano yan, mag-announce sila ng eligibility. For example, mag-announce sila na makakakuha ka ng, kumbaga ma-qualified ka, ma-eligible ka sa TGE nila if nag-invoice ka ng ganito. For example, mag-set pa na naman sila ng minimum. Example, if nag-invoice ka ng 20 minimum, ganun. So, ano mangyayari kung hindi ka nag-invoice? Nag-ano ka lang. For example, nag-daily sign-in ka lang, ganun. Meron kang ang points pero sa daily sign-in lang. Ayun. Kasi, yan nga ang sabi ko, again, na yung main product, kumbaga, na ni Allscale is dapat mag-invoice ka. Okay? So, yan yung mga task, guys, ha. Kaya, in-encourage ko, if ma-watch mo to, na mag-invoice ka, kasi madali lang siya. Okay, so, ang next dyan is ituturo ko sa inyo, di ba sabi ko is, mag-invoice tayo. So, kailangan, punduhan mo na yung wallet mo. Same lang din sa MetaMask or OKX wallet. Okay, so, for example, kung gusto mo pasahan yung MetaMask mo from OKX, magsisend ka lang. Same lang din to si, si Allscale, kasi, ano siya, meron din siyang wallet at saka meron din siyang kumbaga non-custodial wallet payments, ganon. Meron kang own wallet which is kontrolado mo because meron siyang private key. Ito pa pala yung pinaka-importante din. Okay? Paano mo makita yung private key mo? Kasi pag meron kang private key, in case, naman, maano mo dito or may ma-compromise or something na ganon, pwede mo ma-import itong wallet mo kay Allscale sa mga non-custodial wallet din like MetaMask, like OKX, ganon. So, punta ka ng iyong profile. Una-una mo palang gagawin dyan is dapat pala is save mo yung private key mo. Yan. And i-import mo yung private key mo sa OKX wallet mo or i-keep safe mo siya kung saan mo siya i-keep safe na pwede mo siya mabalikan. Ganon. Alam na yan ng mga crypto friends natin kung ano yung private key, kung ano ka-importante yung private key. Okay? Okay, so ito yung aking profile and then nasa setting yon. Sandali, hanapin ko muna. Ayan, click mo yung profile mo. Okay. Ito may user ID pa nga, oh. Mayroon na palang user ID kasi previous yung last time yung wala pa ito, hindi pa ganito yung dashboard ni Allscale. Ayan, email, yung wallet address mo, yung user ID mo, ganoon yung show yung QR code mo. Sandali. Hinahanap ko yung ito pala, sorry. Andito pala yung kung paano mo makita yung private key mo, ha. Andito sa pinaka lower left. Ayan, punta ka na, i-click mo yung setting. Kita nyo? Sa pinakababa, ayan, oh. Ayan, dito na. Kita nyo? Sa pinaka lower left, yung settings ba? Na icon. Okay, so yan yung profile mo. User ID, makikita mo. Itong export secret phrase. Ayan yung susi, pinakasusi, kumbaga sa iyong Allscale wallet. I-reveal mo yan, i-copy mo yung seed phrase mo, at ilista mo. Isulat mo sa notebook kung saan mo dyan nilista na safe and sound. Alam yan ng mga rapper dyan kung paano nila gagawin. Okay? So, pag ikaw, baguhan ka pa lang, na gusto mong sumali sa Allscale, ayan, export mo yung secret phrase mo, i-copy mo sa notebook, ilagay mo sa mga safe place na hindi mabasa, hindi masunog. Ganon.
Kasi yung phrase mo, secret phrase mo, yan yung pinaka-susi mo dito sa wallet mo kay Allscale. Okay, so done. Pag nakopy mo na done, okay, then babalik tayo dito sa wallet. Ayan. Sa pinaka upper left naman, andyan yung icon, no? Wallet, invoice, yung sa gitna, at saka sa yung mukhang tao dyan, isa yung profile mo. So, sabi ko nga is, dapat punduhan mo muna yung wallet mo. Okay? Para, for example, yung invites mo, mag-invoice siya sa'yo, ma-payment mo siya agad. Kasi meron ng laman yung wallet mo. Pero pag ikaw ang nag-invoice, for example, ako ang nag-invoice, wala siyang fee. Kumbaga, magsasend ka ng invoice, wala siyang fee. Ganon. Yung magkakaroon ng fee, yung magbabayad sa'yo. Vice versa din. Pag sila ang nag-send sa akin, tapos ako ang magbabayad, yan yung magkakaroon ka ng fee. Pero kung mag-invoice ka, walang fee yun. Libre. Kumaga free. Okay? So, same lang siya guys. Kunin mo yung deposit address mo. Pili ka dyan sa mga network niya na gusto mo. Andyan yung BSC, Base, Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum. Pili ka dyan kung anong network ka di-deposit. Take note guys na yung Allscale ay USDT lamang ang kanyang ina-accept. Hindi Ethereum, hindi XRP, hindi ibang token. Kumbaga, USDT lang, ha? Hindi mo papasahan ng Ethereum kasi hindi yan, ma-receive yan pero hindi yan mag-a-appear. Mag-appear lang dyan, token is USDT. So, USDT yung ipa-fund mo sa wallet mo. Okay? Alam mo na yan kung paano mag-deposit sa wallet. So, hindi ko na-explain kasi alam nyo na yan. And then, diba, kung napunduhan mo na yan, no, may laman na, for example, meron na ako dyan, may laman na yan, mag-i-invoice na tayo. Ito na yung main task ni Allscale. Okay, mag-invoice na tayo. So, punta ka ng invoice button. Excuse me ha. Nagda-dry ang aking lalamunan. Mag-drink muna ako ng water. Sandali. Okay, done. Okay, so mag-invoice na tayo. Punta ka ng invoice button. Andyan yung makita mo. Sandali, nagbalik. Okay, punta tayo ng invoice na page, kumbaga. Andyan, ayan na. Yan yung invoice na dashboard mo, kumbaga. So, meron dyan sa gilid yung invoice, no? Pinaka right side naman, yung arrow na yan. Click mo yan. Lalabas yung invoice form. Ayan. Yung equivalent ng Allscale, kumbaga kung nasa physical world tayo, for example, ako ay businesswoman, tapos may bumili sa akin, bibigyan ko siya ng resibo. Kumbaga ganon. Si Allscale nasa online lang. Pero kung sa offline, kumbaga, yung literal na resibo in a paper, yung ibibigay mo. Okay? So, ayan na siya. Yan yung form. If fill up mo lang yung form. Pag businesswoman ka, kaya diba sabi ko naman na sa first stablecoin ni bank micro businesses si Allscale. Pero, since tayo ay wala naman tayong business sa crypto, no? Magpapasa-pasa lang naman tayo ng funds para sample natin yung invoicing ni Allscale. Ayan, ito na yung form guys. Nakita nyo? Ayan. Sa form, ayan, yung due date pala, tingnan nyo 5/29/2026. Because, kung gagawa ka ng invoicing kay Allscale, yung expiration ng invoice mo is good for 1 month. Kaya, yung due date niya is May 29. Okay, so, ang sa form, meron dyan which is yung email ko, name, pwede din email or name ko. Yung address at saka phone guys, it is literal na address ng business mo or ng bahay mo at saka phone mo. Pero since wala naman akong business or nasa crypto naman ako, diba, deposit at withdraw lang naman ginagawa natin dito, hindi ko na nilagyan. Okay lang naman siya. Pero kung lagyan mo ng address mo dyan, okay naman din. Okay pa din.
Walang problema dyan. Tapos yung next na i-fill up mo dyan is yung your client. Your client, kung sa atin naman, since wala naman tayong business, yung ilalagay mo dyan is yung email ng iyong invites. Okay? Since nag-invoicing ako dati, meron ako mga naka-save sa aking contacts. Kasi for example, kung nag-invoice ka ng first invoice, yung first invoice mo, pwede mo yan siya ma-add as contact. For example, itong si Jay, ayan, na-invoice ko na yan, si Janice, si Urza, si Dexter, at saka si Marisa. So, pag nag-invoice ako ulit, gusto ko invoicean ulit si Marisa, i-click ko na lang yung kanyang contact. Pag na-click ko yan na yan, mag-automatic na yan, mag-fill up doon kay your client. Ayan, email, name, tsaka yung address, phone, hindi ko na yan nilagyan. Kasi wala naman akong business na talaga. Pero kung gusto mo lagyan ng address mo dyan, literal, it's okay. Walang problema. For example, this one, meron na palang update contact. Pwede mo pala ma-update contact yan. For example, nag-change email si Marisa. I-change email mo yan. Pwede yan. Okay? So, ang next mo dyan na i-fill up is ito sa sandali. Yung service is given na yan. Yung item, kumbaga yung, diba, service, medicine, for load. Diba kung mag-send ka na sa Palawan, yung purpose mo, parang ganun. So, automatic service na nakalagay dyan. So, ito naman sa quantity, syempre kung ilan dyan, yung sa amount na USD, ito na yung i-fill up mo dyan. Pwede mo na yan yung quantity, pwede mo naman yan palitan kung gusto mo. Pero sa akin hindi ko na pinapalitan nga kasi 'di ba wala naman tayong micro businesses. For lang ito, for invoicing task na gagawin, okay? Ilagay ko natin dyan. Dati, nung nag-invoice ako, may minimum sila na 2 USDT. Pero ngayon, parang pwede nata na 1 USDT. Kasi, dati pag nilagay ko ng 1 USDT yan, parang nadi-disregard. Kasi yung minimum nila daw is 2. Pero I don't know ngayon, pwede na siguro 1. Try lang natin. Or, yun nga, pwede mo siya i-change. Ganon. Pwede mo lagyan kung ilang amount yung i-invoice mo dyan. So, lagay natin ng 1. Ayan, 1 USDT na ang i-invoice ko kay Marisa. And then, pag nakalagay ka na ng amount, yung pinakababa dyan yung green na create, ipipindutin mo na yan. Hindi mo na yan Huwag ka nang dyan. Again, may note din dyan, pero automatic na siya, nag-fill up na, thank you for your business. Payment is due within 30 days. Yun lang, yung tax number, hindi mo na yan nalagyan. Again, wala nga tayong business dito sa nag-crypto lang tayo for the tasks. Okay? So, pag nakalagay na fill up mo na yan, yung sinasabi ko dyan kanina, yung mga from your email, tapos ang from to, tapos yung amount, yan lang yung tatlo ang mo, i-fill upan. If gusto mo nang fill upan nga yung address at saka phone, pwede ding hindi, okay? So, pag na-fill up mo na yan, since nag-green yung create, pindutin mo lang yan. Ayan, pipindutin ko Ang labas dyan, pag successful ka na nag-create invoice, 18 minutes na pa akong chika dito. Okay, so ayan, yung labas niya, invoice created. All set. Your invoice has been sent to Marisa Mendoza. Email a confirmation to my email. Yan, email ko yan. Once the payment goes through, pwede mo yan i-view yung invoice mo or i-share mo yung link kay Marisa. Okay? So, pwede mo yan i-copy yung link and then ipasa mo kay Marisa if may contact kayo sa Telegram. Sa Telegram, I mean sa Messenger. Pag wala, i-check yan ni Marisa sa kanyang email kasi mag-notif doon sa kanyang email na meron siyang na-receive na invoice. Or i-message mo nga siya sa Messenger, for sure naman may Messenger kayo. Sabihan mo, sis, nag-invoice pala ako sa'yo. Kindly check your email or this one, i-send mo copy mo yung link, copy text. Tapos i-send mo doon kay Marisa. Ganon, para doon niya na lang buksan or sa email, pwede din. Check niya yung email niya kasi meron doong notif sa kanya.
Okay? So, after that, syempre balik ka na sa dashboard mo. Yun lang, yung pag-invoice guys, wala siyang bayad. Free. Free. Pag nasend mo no doon, so si Marisa na yung bahala kung kailan niya ako babayaran. Kailan niya ako babayaran sa ginawa kong invoice. Kasi within 30 days pa naman yung due niya. Ganon. Yun lang siya guys. Yun lang ang pag-invoice. So, same or vice versa, or same din yung gagawin ni Marisa sa ginawa ko. Okay? So, for example, nag-invoice ako kay Marisa. Bubuksan na ngayon ni Marisa yung email niya, yung message ko sa kanya. And then, nandoon sa kanyang email, nakasulat doon yung total amount to be paid sa akin. For example, di ba, 1 USDT yon. Mayroon pa yung kasamang gas fee. Kumbaga sa kanya i-charge yung gas fee, hindi sa akin. So, 1 USDT plus, gas fee. So, more than 1 USDT yung isi-send ni Marisa sa akin. Andoon sa kanyang, sa invoice details. Okay? So, sa pag-send naman ng payment, hindi naman via email, via wallet address. Kumbaga, magbabayad si Marisa sa akin via wallet address. Ganon. Kung ano yung wallet address ko, naka-indicate na yun sa kanyang email or sa invoice ko. Doon siya magbabayad plus the total payment. And then, magno-notif yan. Ito example magno-notif yan sa akin if nagbayad na si Marisa. Sandali. Ito marami akong mga dito. For example, ito Yan. Sa email kasi meron dyan. You've sent to USDT to, okay, bento ito. Nandyan yung transaction ID, amount, date, tapos yung payment method is on-chain. Ayan yung mga sample na resibo. Kumbaga. Tapos kung giviewed naman ni Dexter yung payment ko, magno-notif na naman si Allskill na giviewed niya na. Ayan. So, ito naman. Ayan siya yung mga nagawa ko na ng mga invoice dyan sa Allskill. Same. So, ganun lang siya guys. Ganun lang yung gagawin. Kung nag-invoice ako kay Marisa, tapos nagbayad siya, pwede din na mag-invoice na rin si Marisa para ako naman yung magbabayad sa kanya. Yun nga ang sabi ko is vice versa. Since, yun nga, para magkaroon ng record yung Allskill account natin, yan yung ginagawa ko sa mga invites ko. For example, mag-i-invoice ako sa kanila, then I'm gonna pay them. And in return naman, i-invoicean ko sila, then they will pay me back. Ganon. So, kung kilala mo naman yung mo, like for me, hindi ako nag-payment first pag hindi ko kilala na matagal na dito sa crypto. It's my rule. Okay? So, kung ayaw mo, edi wag. So, pero kung kilala kita, everybody knows me. Kung ako yung tatarantuduhin mo, mapasya-shoutout talaga kita. I-shoutout kita pag ganon. Kasi, for 2 USDT, sisirain mo yung yung pangalan mo dito, wag na. Ganon. Pag hindi kita kilala, pwedeng ako yung una mong babayaran and then ibabalik ko sa iyo. Pero pag matagal na, syempre, I consider din naman. Ayun na siya guys, para magkaroon kayo ng Allskill invoicing transaction sa account nyo. Kung gagawin nyo yung invoicing. Kung hindi, it's okay lang naman. Doon kayo mag-focus sa daily sign-in kasi meron naman kayo makukuha pa din na AS points. Ganyan lang siya. Vice versa lang yung invoicing dito kay Allskill. Ganon. Pero kung kung meron kang businesses, tapos yung isang business naman na friend mo is meron naman siyang Allskill app, pwede talaga na ang payments na kayo via Allskill. Ganon. Since crypto nga tayo, nag-airdrop tayo, nagtsatsaga tayo sa free. So, we have to do the invoicing na lang. Para magkaroon na ng record para nga if someday mag-PGE na di may makukuha tayo for the community rewards. Ganon. Okay? So, I hope na naintindihan yung aking video.
yun lang muna for today. And later on guys, mag-upload ulit ako about sa Access Robotics naman. Ay papakita ko sa inyo kung paano mag-maneuver ng robot. Pero mamaya na, mag-upload ako ulit. Okay, thank you so much. I hope you may natutunan kayo sa aking video today. Kung wala, mag-comment kayo dyan and gonna answer sa hanggat sa kaya ko i-answer yung mga question nyo. Pero mostly, andito na talaga sa aking vlog. Please, ano nyo naman, i-like or i-follow na lang ako dito sa aking YouTube channel. Oh my God, there are only 10 people na nag-subscribe. So sad. So, yun lang siya guys. Okay, thank you so much. Babush.